Isa itong malaking punong may gintong tumutubo. Upang anihin ang ganitong uri ng pulot na kilala bilang likidong ginto, ang mga kolektor ng pulot ay dapat umakyat sa mga puno na may taas na 10-10 metro. Ang mga sanga na humahantong sa pugad ay bilog at makinis na walang mahahabang sanga para suportahan ang kolektor ng pulot. Kung hindi mo sinasadyang mahulog, nakaligtas ka man o hindi ay depende sa kung sapat ang lakas ng horoscope. Wala silang seatbelt. Ang manipis na tali na ito ay ginagamit lamang nila sa pagpasa ng pulot. Nagsimula na silang umakyat dahil kailangang sipsipin ang mga bubuyog. Ang kolektor ng bubuyog ay kailangang magdala ng nasusunog na sulo. Ibig sabihin isang kamay lang nila para tumulong sa pag-akyat sa puno. Mukhang delikado ito. Ito ay talagang hindi ligtas sa lahat. Kailangan ng matinding lakas ng loob para umakyat sa sanga ng puno. Kung takot ka sa matataas, matatakot kang panoorin ang video, lalo na ang pagsama dito. Ngunit dahil sa buhay ay hindi nila maiwasang gawin ito, pinatay ng kolektor ng pulot ang kanyang tanglaw, panatilihin ang usok mula sa sunog ng karbon upang maitaboy ang mga bubuyog. Dahil para madaling umakyat sa mga puno, hinubad ng mga taga-kolekta ng pulot ang kanilang pamproteksyon na damit. Ang tanglaw sa kanilang mga kamay ang naging tanging proteksyon sa pagkasunog. Ang mga smoke bee ay nag-iisip na may apoy, kaya ang lahat ng mga aksyon upang maprotektahan ang pugad ay walang silbi laban sa apoy, kaya nagsimula silang lumipad palayo. Kung walang damit na pangproteksyon, hindi maiiwasan na mastang ang isang bee hunter. Sa kabutihang palad, ang ganitong uri ng kagat ng pukyutan ay hindi masyadong masakit. Magnganga na lang sila ng ngipin at magtiis. Sa wakas, pagkatapos lumipad ang mga bubuyog, isang malaking pulot pukyutan ang nabunyag. Ito mismo ang itinaya ng mga beekeepers ang kanilang buhay. Panahon na upang kolektahin ang mga resulta. Dumating na ngayon ang talagang mapanganib na bahagi ng pagkuha ng pulot. Gumagamit ng kutsilyo ang kolektor ng pulot upang dahan-daang putulin ang base ng pulot pukyutan. Mag-ingat na huwag ganap na putulin ang pulot pukyutan. Kung hindi, ang buong pugad ay madaling mahuhulog. Sa panahong ito, kailangan nilang gumamit ng mga kutsilyo at sulo. Nangangahulugan ito na sila ay nakabitin sa mga puno sa pamamagitan ng kanilang mga paa. Ngunit gamitin lamang ang iyong mga daliri sa paa upang maghukay ng 3 silid tulugan at isang sala sa puno. Napakahirap para sa kanila na lumipat. Kung hindi maingat, maaari pa rin itong malantad sa lugar. Ang mga bahay pukyutan na itinayo sa gayong malalaking puno ay kadalasang mga ligaw na bubuyog. Ang ganitong uri ng wild honey ay may mataas na nutritional value. Ang presyo sa merkado ay hindi mababa. Sa isang maliit na hampas lang ng kutsilyo, isang malaking blok ng pulot pukyutan ang lalabas. Ang isang malaking piraso ng pulot pukyutan ay matagumpay na natanggal at inilagay sa isang bag. Kung ako, hindi ko alam kung paano kumuha ng pulot. Ngunit kung ako ay naimbitahan na humigop, ako ay magiging napakasaya. Sa wakas, matagumpay na nailagay ng kolektor ng pulot ang pulot sa bag. Hindi madaling makahanap ng gintong puno. Ang mga umiinom ng pulot ay hindi madaling sasuko. Pagkatapos mangolekta ng mas makapal na mga sanga, nakatuon sila sa mga mananipis na sanga sa di kalayuan. Ang pagkuha ng pulot mula sa mga sanga na ito ay mas mahirap kaysa dati. Hindi nakalakihan ang lugar sa sangay. Wala ring mga sangay para suportahan ang kolektor ng pulot. Paunti-unti lang sila nakakagalaw. Ang ilang mga tao ay natatakot na mawala ang kanilang pagkakahawak at mahulog. Ang ilang mga tao ay nag-aalala na ang mga sanga ng puno ay hindi makatiis ng kanilang timbang. Sa wakas ay nagtagumpay silang mahawakan ng pulot sa sanga. Ang pulot pukyutan na ito ay napakabilog at may kaakit-akit na hugis, parang naglalaman ng maraming apdo. Bagaman ang ilang pulot ay mawawala kapag pinutol ang pugad, ngunit ang mga kolektor ng pulot ay walang pakialam tungkol dito. Ngayon, kolektahin muna